Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon ay ang patuloy nga na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat. At sa kasalukuyan, inaasahan natin na for the next 24 hours, magpapatuloy itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na sinasamahan ng mga pagkulog at pagkidlat sa extreme northern Luzon o sa areas ng Batanes at Babuyan Islands. Dito naman sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating bansa, inaasahan natin na mas unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan as compared sa mga pag-ulan na ating naranasan sa mga nakarang araw. So generally fair weather conditions na ating inaasahan, mostly cloudy conditions ngayong umaga, pero inaasahan natin na throughout the day, maliit yung tsansa ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero andyan pa rin yung mga tsansa ng thunderstorms, especially nga sa hapon hanggang sa gabi. At sa kasalukuyan, may minomonitor rin tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nandito ito sa northeastern boundary ng ating PAR. Hindi naman natin ito inaasahang magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at wala rin itong magiging epekto sa naman bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan, may minomonitor rin tayo isa pang cloud cluster dito sa silangang bahagi ng Luzon sa loob naman ng ating PAR. So wala rin itong epekto sa ating bansa, ngunit patuloy natin itong minomonitor dahil posible nga itong maging low pressure area sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng hanging habagat, asahan pa rin natin ang mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw sa mga areas ng Batanes at Babuyan Islands. At sa malaking bahagi ng Luzon, especially dito sa western section ng Luzon, mas maliwalas sa panahon na ating inaasahan today, mababawasan na yung mga pag-ulan na dala ng habagat. So makakaranas na muli tayo ng mainit at malinsangang panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng pulu-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 32 degrees naman dito sa Tuguegarao at 22 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees rin dito sa area ng Legazpi at 31 degrees Celsius sa bahagi ng Tagaytay. Dito naman sa areas ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, asahan rin natin ang generally fair weather conditions ngayong araw at mataas pa rin yung tsansa ng thunderstorm activity. Ito yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees rin dito sa areas ng Iloilo at Cebu at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees naman dito sa area ng Davao at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, wala na tayong nakataas na gale warning dito sa western seaboards ng Luzon. At iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Dahil sa malaking bahagi ng Luzon, posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At ito yung ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast. Isa ito sa mga products na nilalabas ng Pag-asa ukol sa mga pamumuo ng bagyo within our monitoring domain. So makikita natin dito na ito yung unang sirkulasyon ng ating minomonitor. So may posibleng mamang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung cloud clusters, ito yung possibly associated sa cloud clusters na ating minomonitor sa kasalukuyan. So within the next days, so for week 1, so today hanggang September 12, posibleng maging low pressure area itong cloud cluster na ito. At may chance rin na maging ganap na bagyo within the next days. Pero makikita natin dito sa diagram na ito, mananatiling malayo ito sa ating kalupaan at gagalaw ito generally northeastward, papaloy sa ating bansa, patungo sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At itong pangalawang possible weather disturbance within week 1, makikita natin dito, posible itong mamuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May chance ring maging bagyo at gagalaw ito generally northwestward papalapit sa ating PAR for week 1. And pagsapit ng week 2, inaasahan natin ang generally northwestward na paggalaw niya
Nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pero makikita nga natin dito, malayo po ito sa ating kalupaan at magpapatuloy yung general northeastward na paggalaw niya patungo sa Taiwan area or yung northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung pangatlong possible weather disturbance natin for this forecast period, posible nga itong mamuo dito sa West Philippine Sea sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Maliit yung tsansa nung nasabing weather disturbance na maging isang ganap na bagyo. So for week 1 and week 2 or at least for the next 2 weeks, inaasahan natin na bagamat may mga posibleng sirkulasyon, may mga posibleng bagyong mamuo na pumasok ng ating PAR, mananatiling malayo yung track nito, yung galaw nito sa ating bansa. Pero kung meron significant changes sa ating forecast track scenario, ay umantabi tayo sa mga updates sa pinapalabas ng Pag-asa dahil itong tropical cyclone threat potential ay nire-release ng Pag-asa once a day. At para naman sa ating forecast weather conditions sa mga susunod na araw, itong ang cloud cluster sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, posibleng maging isang low pressure area sa mga susunod na araw. So kaakibat nito ang possible slight enhancement na ating southwest monsoon or hanging habagat in the next days. Samantala ito namang low pressure area sa labas ng ating PAR, hindi natin inaasahan maging bagyo at mananatiling malayo sa ating bansa at wala rin itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. So starting tomorrow, araw ng Linggo, September 8, malaking bahagi ng ating bansa magpapatuloy or makakaranas tayo ng fair weather conditions, improving conditions dito sa areas ng Batanes at Babuin Islands. Gayun pa man, posible pa rin yung mga tsansa nung mga thunderstorm activity natin, especially sa late afternoon to evening. At pagsapit naman, September 9 to September 11 from Monday to Wednesday, inaasahan naman natin ang scattered rains and thunderstorms. So mataas sa chance ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang ating inaasahan. So inulit ko po, September 9 to September 11, ang mataas sa chance ng pag-ulan na ating inaasahan sa kanlurang bahagi ng Luzon. So sa areas ng Ilocos Region, sa mga lalawigan rin ng Zambales at sa Bataan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, naging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan dahil sa mga nakaraang araw nga, nakaranas tayo ng mga matitinding pag-ulan na dala ng habagat sa mga nabanggit na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Luzon ay magpapatuloy itong generally fair weather conditions, sasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. At ang haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga at tulubog naman mamaya sa ganap na 6:04 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or thunderstorm advisory sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil, nag-uulat.